Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panunood sa Alf Aram channel. Kung unang beses mo pa lang po na makapanood sa channel na ito ay paglilinaw lang po, ang Alf Aram channel ay hindi isang relihiyon, at nagkataon lang na madalas ay religious contents ang nagagawa nating video sa kakulangan ng time and resources. At hindi po limitado sa mga paksa mula Biblia ang mga paksa dito. Pakiusap at pakisuyo po na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Narito ang isa na namang video bilang walang bayad at walang obligasyon na serbisyo publiko sa inyong lahat. Sana magustuhan po ninyo at maging kapaki-pakinabang sa inyo. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay kayong lahat, maligayang panunood at pakikinig. Sa Joel chapter 2, verse 28, ay mababasa na sinasabi ng Elohim na may darating na panahon na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ang mga anak daw ay magpapahayag ng mensahe, ang mga matatanda ay mananaginip ng mga panaginip, at ang mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ang talatang ito sa kasulatan ng mga propeta ay akala ng mga apostol na naganap na sa panahon nila. Sa araw ng Pentecost ay bumaba ang banal na espiritu sa mga apostol sa anyo ng apoy. At isang himala ang naganap na anupat ang mga apostol ay nakapagsalita sa iba't ibang wika. Napagkamalan ng mga lasing ang mga apostol ng mga taga-Judea, kaya tumayo at nagpaliwanag si Apostol Kepha. Ayon sa kanya ay ito ang sinalita sa pamamagitan ni Propeta Joel, na sinasabi na, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Elohim. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Ang kaganapan na ito ay sa panahon ng Pentecost o Hag HaShabuot. Ang araw ng pagbibigay sa Torah ay siyang araw din ng pagbibigay sa Ruach HaKodesh. Ang Feast of Sevens. Pero bakit nasabi ng mga apostol na nasa last days na ito? Ito ay dahil kung babalikan sa Joel chapter 2, ay ang paksa ng mensahe ay tungkol sa tinatawag na Day of Adonai o Wrath of Adonai. Ito ang panahon na hihipan ang trumpet o shofar sa Zion, at ibibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Elohim. Ito ay tungkol sa araw ng Elohim, na makulimlim at malungkot na araw, madilim sa buong kapaligiran, at lilito ang napakakapal na mga balang. Hindi pa daw ito nangyari at hindi na mangyayari pang muli. Lalamunan nila ang mga halaman na parang apoy at iiwan na gaya ng isang malungkot na disyerto. Walang makakapigil sa kanilang pagsalakay sa mga lungsod. Mayayanig ang lupa at uuga ang langit. Magdidilim ang araw, buwan at mga bituin. Ang Elohim ang nag-uutos sa mga hukbo. Nakakapangilabot ang araw na ito ng Elohim. Walang makakatagal. Gayunpaman, sabi ng Elohim, mataimtim kayo na magsisi at manumbalik sa akin. Siya ay mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Kasunod ay pagpapalain kayo ng Elohim. Pagkatapos nito ay ipagkakaloob niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak ang aking mensahe.
Magkakaroon ng mga panaginip ang matatandang lalaki. Makakakita ng mga pangitain ang mga kabataang lalaki. Magpapakita siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at nakakasindak na araw ng Elohim. Sa panahong iyon, ang sinumang tatawag sa pangalan ng Elohim, ay maliligtas. Malinaw po na ito ay sa huling araw dahil ang wrath of Elohim ay magaganap doon. Kaya ganito ang sabi ng mga apostol. Kaya't tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol, at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Elohim. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipahahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit. At mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mababasa dito na, everyone who calls on the name of Adonai shall be saved. Wrath of Adonai nga ito in the last days. Kaya lang ang tanong ay, naganap ba ang lahat ng ito noong panahon ng mga apostol? Naibuhos na ba ng Elohim ang espiritu niya sa lahat ng tao? Lahat na ba ng tao? Naganap ba sa panahon ng mga apostol ang mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa? Lumusab na ba ang mga balang at hukbo ng langit? Dumating na ba ang nakakasindak na araw ng Adonai? Hindi pa dahil iilan lang ang binigyan ng banal espiritu noong panahon na yon. Hindi pa ang lahat ng tao. Hindi pa nagdilim ang buong mundo noon. Hindi pa naglaglagan sa langit ang mga bituin. Hindi nasupok sa apoy ang buong mundo. Hindi pa yon ang wrath of Elohim. Dahil yon ay nakalaan sa huling araw. At hindi pa end of days ang panahon ng mga apostol. Ang reality ay mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan at ganito pa rin ang mundo ngayon. Akala kasi ng mga apostol ay wakas na ng lahat noong panahon nila. As a side note, yan ang patunay na kahit nagtataglay na ng banal na espiritu ang tao ay hindi nangangahulugan na alam na niya lahat. Pwede ka pa rin magkamali. Si Pedro ay umaamin na may mga sinasabi si Pablo na mahirap intindihin. At nagtatalo-talo din sila noon matapos na mabigyan ng banal na espiritu. Kaya hindi ito kagaya ng akala o inaasahan ng iba sa ating panahon. Bibigyan lang ang isang believer ng certain gifts or powers pero hindi lahat ng gifts or powers. Tumutulong lang ang Ruach HaKodesh pero hindi ka kokontrolan na parang robot. Kaya may responsibility ka pa din bilang isang believer, 50-50 yan. May part ang Elohim, pero may part din tayong mga tao. Hindi gaya ng akala ng iba na ipinapaubaya lahat sa espiritu. Maaari pa din magkamali o may hindi nalalaman kahit nagtataglay na ng banal na espiritu ang tao. At malinaw na hindi ang panahon ng mga apostol ang panahon na lubos na ibibigay ng Elohim sa lahat ng tao. Balik na tayo sa main topic. Malinaw lamang na may kaganapan pa rin ito sa future. Kung titingnan sa master plan ng Elohim, ang wrath of Elohim ay magaganap sa muling pagparito ng Messiah. Ito ay sa umpisa ng Millennium of Peace o ang 7th Millennium. Anong kapistahan ang sagisag ng 7th Millennium? Ito ay ang 7th day of Hag HaSukkot o Feast of Tabernacles. Ang last great day of the feast. Ang Hoshana Rabbah o Great Day of Salvation.
Ang tinutukoy talaga na kabuuhan ng prophecy na ibubuhos sa lahat ng tao ang banal na espiritu ay sa katuparan ng 7th day of the Feast of Sukkot. Gaya rin ng sinasabi ng iba pang mga propeta. Malinaw na magaganap ito sa 1,000 taon na paghahari ng Messiah. Yan po ang isang malaking bagay na koneksyon ng Shabuot sa Sukkot. Ang totoo ay napakarami pang kaugnayan ng Shabuot sa Sukkot. Hindi lang ang Feast of Tabernacles kundi ang buong Fall Festivals o mga takdang kapistahan sa 7th month. Kung napanood ninyo ang video sa nakaraan tungkol sa Feast of Trumpets, ano ang sagot sa tanong na kung ano ang remembrance ng Yom Teruah o pagpapatunog ng shofar kapag Feast of Trumpets? Ito ay ang pagbibigay ng Torah sa araw ng unang Feast of Sevens o Shabuot. Naaalala pa ba ninyo kung ano ang ginagawa sa Day of Atonement tuwing Year of Jubilee? Ano ang karagdagang ginagawa sa Feast of Tabernacles tuwing Jubilee Year? Ang Shemini Atzeret o the 8th Day Assembly ay may connection din sa Shabuot o Feast of Sevens. Pareho silang, the day after the 7th day. Ang Shemini Atzeret ay the morrow after the Shabuot. Ganoon din po ang Hag Shabuot. Matatandaan na kaya tinawag ito na Feast of Sevens dahil pagbibilang ito ng sevens o Shabuot. Ang kinabukasan ng 7th day ng huling Shabuot ay ang 50th day na siyang kapistahan ng araw ng Shabuot na tinatawag naman na Pentecost. Kaya ang Pentecost at Shemini Atzeret ay parehong 8th day of the Shabuot. Ano ang mensahe sa atin nito? Ang Torah at Ruach ay nagkakaisa. Ang Law at Spirit ay hindi mapaghihiwalay. Ang Torah ay spiritual. Ang Spirit ay nababatay sa Torah. Ang salita ng Elohim ay Spirit. Magkasama lagi ito. Pansinin na magkakadugtong ang mensahe ng kapistahan. Sa Passover nag-uumpisa ang Pentecost. Sa Pentecost ibinigay ang Torah, 120 araw mula sa Pentecost ay ang Yom Kippur. Sa araw ng Yom Kippur muling ibinigay ang pangalawang stone tablets ng salita ng Elohim. Sa Pentecost din ibinigay sa mga apostol ang Spirit. Ang pagbubuhos ng Elohim ng kanyang Spirit sa lahat ng mga tao ay magaganap sa huling araw ng Feast of Tabernacles. Ito ay magaganap sa pagbabalik ng Messiah bago mag-umpisa ang 7th millennium. Ang mga kapistahan at pangyayaring ito ay umiikot sa pagbibigay sa Torah at Ruach. Kaya ang Torah at Spirit ay iisa. Dahil ang Elohim ay nagkakaisa. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.
kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang sa muli.